Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang baalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na nagsusumikap ka pa na mapaunlad yung pamumuhay mo, yung financial mo, sa trabaho na kumita ka at paganda yung karir mo at makuha mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Ang mensahe ng card mo, may tao na kumokontrol sa buhay mo or you're thinking about to know kung ano yung tamang path para sa'yo. Some of you, kinokontrol mo yung nararamdaman mo. Ayaw mong ipakita sa iba kung ano yung deep inside na feelings mo. Kinokontrol mo yung emotion mo, yung feelings mo, and yung thoughts mo. Nagkakaroon dito ng pagtatalo, hindi nagkakasundo. And namdaman mo yung struggle doon and conflict. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. Some of you, iniisip mo na mag-travel. May mga gumugulo sa isipan mo, especially kapag mag-isa ka. Sobra kang nalulungkot doon sa mga nangyari at hindi mo makalimutan. May darating dito na bagong opportunity or sisimulan mo na makakatulong para sa'yo, na mas lalo mong ma-improve yung sarili mo, and andun yung passion mo. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapagpahinga or makapag-isip. Andun yung pagmamahal na pinupunuan mo, kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagbibigay. Some of you, pagmamahala ng dalawang tao na pinupunuan sa isa't isa kung ano yung kaya maibigay na pagmamahal. May parating dito na happiness, joy, and healing. Some of you, unti-unti ka nang nagiging masaya sa kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. Clarify natin ang The Emperor. Ten of Pentacles and King of Pentacles. May parating dito na abundance. Some of you, unti-unti na nagiging stable yung income mo, yung relationship, nagiging masaya ka dun. And alam mo na iyon yung tamang path para sa'yo. Clarify natin the world. Page of Cups and Ten of Swords. Marami ka pang pangarap sa buhay na gusto mo pang makuha. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung tamang gawin or paraan na pwede mo pang magagawa. And may mga bagay dito na pumapasok sa isipan mo na gusto mong gawin. Maaring iniisip mong magtrabaho sa malayo or mga ibang bansa. Clarify natin ang Ace of Wands. Sa movie, may hinihintay kang nasa malayo. The High Priestess and Page of Cups. Nararamdaman mo sa sarili mo na masaya ka dun sa mga dumarating or gusto mong umpisahan na opportunity. Some of you,
You need to listen to your inner self kung ano yung magpapasaya para sa'yo at gawin mo kung ano yung sa tingin mo, passion mo. Clarify natin ang the lovers. Some of you dun yung unti-unti ka nang nagkakaroon ng feelings or yung person mo. Nagkakaroon ng spark yung relationship. Page of Wands and Six of Wands. May magandang balita na darating. And nakikita ko na sobrang magiging masaya ka. Connected sa love and success. Clarify natin ng Five of Wands. Five of Cups and Ten of Wands. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga memories sa nakaraan. Iyon yung isa sa nagpapabigat sa'yo. May mga responsibilidad ka pa dun na kailangan mong ayusin at ibigay. At nararamdaman mo na nagkakaroon ka dun ng struggle or conflict. Kailangan mong punuan kung ano yung responsibilidad dun. Clarify natin ang Nine of Swords. The World and the Tower. Nagkaroon ng end yung situation dahil hindi nagkasundo. Kaya, tinapos na lang. Ngayon may papasok na bagong pagsisimula dito and minamanifest mo na mabago yung mga hindi mo nagustuhan at hindi na maulit kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Four of Swords. Wheel of Fortune and Four of Pentacles. Nagkaroon ng end of cycle, may new cycle na papasok dito, which is andun yung peace of mind. And you want to secure yung future ng mga mahal mo sa buhay or yung kinabukasan mo. Gusto mo makapag-ipon at pinag-iisipan mo mabuti yun. Clarify natin ang the Sun. Four of Swords and Nine of Swords. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo na makapag-isa. Gusto mong pag-isipan kung ano yung kailangan dun. Kasi may mga nagpapagulo sa isipan mo at nagpapalungkot sa'yo. And unti-unti ka na mag-heal dun sa sugat na nangyari sa'yo sa nakaraan. Magiging masaya ka rin unti-unti. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mong tingnan sa sarili mo kung ano yung nangyari sa nakaraan at tanggapin mo kung ano yung dapat na i-accept doon. Kung may pagkakamali ka, i-accept mo. Kasi kung walang acceptance doon na mangyayari, hindi ka makaka-move on. Hindi ka makakalimot. Mahihirapan ka na parap doon sa next chapter ng buhay mo. Kailangan isipin mo na tapos na yun, i-accept mo yung mga nangyari na may mga situation na kailangan na tapusin na at kalimutan na. Kung ano yung mga masasakit na nangyari doon, kailangan na mangyari yun at may matututunan ka naman doon eh. Hindi man naging masaya yung mga ending or yung katapusan ng situation, alam mo naman na meron ka pa rin doon na experience na kailangan mong matutunan at aral ka dong makukuha. Magdasal ka lang palagi, isipin mo palagi na nandiyan ang Diyos Ama nagmamahal sa'yo, ginagabayan ka, binibigyan ka ng mga idea na makatulong para sa'yo. And be thankful kung ano yung dumarating sa buhay mo. Kahit ano pa yan. Ang mundo ay bilog.
Minsan nasa ilalim ka at minsan ay nasa ibabaw ka. Kaya kailangan na matutong tanggapin kung ano yung dumarating sa buhay at always be humble. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo, magpasalamat ka pa rin. Dahil yung mga lesson na nakukuha mo dun, magagamit mo pa rin yan para sa future mo or sa mga dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Aris, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.